na barangay, hindi pa po namin mapasok kasi Amen. Isang magandang gabi po muli sa lahat. Sa ibang dako ng daigdig, isang magandang umaga sa lahat na aking mga kamag-anakan, kapatiran, mga estudyante, mga kaklase na nanonood ngayon. Purihin natin Panginoon. Naway basbasan kayo at bigyan ng kaunawaan at kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. Amen. At bagong lahat, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y dumudulog sa iyong panan, humihingi ng iyong patnubay, pagpapatawad sa lahat na aming mapagkakamali, mga pagkukulang, Panginoon. Sadyang
kami mahina sa iyong harapan. We are not perfect in thy sight, but Lord, kami umaasa, Panginoon, sa iyong gagawin na iyong pinangako naman na ikaw ang siyang tagapamuno. Ikaw ang mangunguna at magwawakas sa lahat ng mga bagay. Ikaw, you are the author and finisher of our faith. Panginoon, binubuksan namin ang Counting Bible Study ito na naway gamitin mo iyong panglingkod upang daluyan ng iyong mga salita na merong taglay ng buhay, Panginoon. Wala akong magagawa, wala akong pinag-aralan pagdating sa iyong mga salita, Panginoon. Pero ikaw ang nagbigay ng dakilang kapahayagan, eksperyensya, at pinakilala mo yung sarili upang sa ganon ay magkaroon kami ng mapananampalataya at makilala ka namin, Panginoon. At sa bunga nito, hallelujah, ay meron akong kumpiyansa upang ipahayag naman kung ano ang binigay mo sa akin, sa aking maliit na ministeryo, Panginoon, patungo sa lahat ng mga nakikinig. Lord, nasa panahon kami ng pandemic, nasa panahon kami ng malalakas na bagyo, pero ikaw ang siyang nangako, hallelujah. Ikaw ang may hawak sa lahat ng mga pangyayari. You have the control. You have in full control of everything. Whether this force of darkness is in full, as you have said in your word, as the enemy comes in like a flood, you shall raise up a standard against it. Kaya kami nananampalataya, Panginoon, anuman ang mangyayari sa aming mga paligid. Ang aming tutok, Panginoon, ay ang iyong dakilang biyaya, ang iyong kapangyarihan na gumagalaw sa bawat isa at sa lahat ng dako, Panginoon. We see your hands working. So may your name be praised and be magnified again as you have your full control and preeminence. We pray all of this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin nating Panginoon, mga kapatid, at supposed to be, nagmimili ako na aking papangaral ngayon. Is it the mark of the beast or Luke chapter 17 verse 26 to 30 about what is happening as in the days of Noah and as in the days of Lot. So shall it be when the Son of Man is being revealed. So alam ko, mga kapatid, ay naipahayag ko na, naipangaral ko na rin ito sometime weeks or months ago. At sa pagkakataong ito, ang Diyos, ating panalangin na siyang mamuno, siyang magbibigay ng salita para sa nararapat sa inyong mga pandinig. Amen. So I would, instead of the mark of the beast, so gusto kong tungayan natin sa Hebrew chapter 12 verse, umpisa natin sa verse 25. Sabi rito, galang lang po natin sa ating mga pusong masalitang ito. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ng mga nagsitanggi sa nagbalita sa ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit.
ng tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyang mga bagay na niyanig gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. So marahil dito natin pagbulay-bulayan kung ano ating sa mga salita na ating mapapakinggan. Amen. At sa babasahin ko sa English, see that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not turn away from him that speaketh from heaven. Verse 26, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Amen. So, ang tinutukoy nito, mga kapatid, ay ang bansang Israel nung nandun sila sa pagtakas o paglisan galing sa Egypto. Alam natin kung anong kwento, kung paano na ang pangyayari na it is a one-man invasion kay Moses. Alam ni Moses na siyang tagapagligtas at supposed to be ay inangkin ng anak ni Pero na maging anak hanggang sa siya'y lumaki at meron siyang tinatawag na he's a great man in the sight of Pero, kaya ang sabi according to history ay siya ang susunod na magiging Pero doon sa Egypt. Pero ang kanyang puso, mga kapatid, ay kaiba doon sa kanyang kaisipan. Dahil ang salita ng Diyos sa paglakad nito ay hindi nahayag sa pamamagitan ng ating katalinuhan o anuman na engineer ka man, architect. So Moses is a great designer, is an architect. At lubos na nagagalak ang buong Egypto na expecting na siyang susunod na Pero. Pero ang pangyayari, ang kanyang puso, ibang kanyang nararamdaman. Ang kanyang nararamdaman is longing. He is a what you call this, siya ang gagamitin para mapalaya ang bayan ng Israel. Amen. Kaya ang kanyang action one time noong siya'y nalugod at gusto niyang bisitahin ang Kan at meron siyang nakitang mga Egyptian na pinapahirapan, talagang ginugulpe ang isang at ni Moses ay sadyang pinatay niya yung Egypto, yung Egyptian, mga kapatid, at inilibing doon sa mga buhanginan. At nalaman ito ng kanyang mga angkan, mga Israelita, na ay iniisip ni Moses sa paraan ng kanyang kalakasan ay
mapapalaya niya ang bayan ng Israel. Kaya tuwang-tuwa si Moses dahil ang kanyang kaisipan ay sadyang siya ay nandun upang ipagtanggol ang pagmamalupit ng mga Egyptio sa bayan ng Israel. Kaya nga dumating yung another day, bumisita na naman. Ngayon hindi na Egyptio ang kaaway ng mga bayan ng Israel, kundi sila-sila. Merong dalawang tao na pumagit na si Moses. Sabi niya, hindi dapat kayo mag-away. Expecting na talagang ang maintindihan nila si Moses, pero yung dalawang Israelita mga kapatid ay sabi kay Moses, instead na maintindihan ay tila baga kinomfronta. Sabi niya, narito ka ba upang kami patayin na kagaya ng iyong ginawa doon sa Egyptian? At sa ganong pananalita mga kapatid ay nagkaroon ng takot si Moses. Kaya siya tumakas mga kapatid. Amen. At sa kanyang pagtakas ay inabot siya ng 40 years. And 40 years na at that time 40 years siya, nung tumakas siya another 40 years. So ibig sabihin, yung 40 years niya na nag-aral ng lengguwahe ng Egyptian culture, lahat, hanggang sa naging matalino, it takes another 40 years para mawala yung kanyang talino. Amen. At doon sa kanyang lugar na natunghayan ay nasa bandang likuran ng Mount Sinai. Amen. Siya ay nagiging pastor ng matupa ng kanyang biyanan. Pero nakita natin mga kapatid, nung na nagkaroon siya ng attraction doon sa bundok ng Sinai, at tila baga ang attraction sa kanya, merong apoy doon sa bundok pero hindi nasusunog yung mga what you call this, bus. Kaya nagkaroon ng attraction. Gusto niyang imbestigan ano yun. And then sa kanyang puso mga kapatid ay gusto niyang puntahan. Pero ang Diyos, ang kanyang control tower ay nasa puso ng tao. Kaya nga ang mananampalataya ngayon, sila'y lumalakad ayon na dinidikta ng kanilang mga puso. Christians are walking by faith, not by sight. Ang sight kasi doon sa ating katalinuhan, mga kapatid, ay marurunong ang tao. Aral siya sa siyensya, inventions. Yan ang sinasad ng Ecclesiastes chapter 7, verse 29. Yeah, the man was created upright, but they have too much inventions. So, ibig sabihin, kapag naging matalino kang tao, ay sadyang you are above an ordinary man, na tila baga ang iyong paningin sa iyong sarili ay halos ikaw ay Diyos. May mga tao nagsasabi na mas mahigit pa sila sa Diyos. So we have histories like that. Mas popular daw pa sila sa Diyos. But praise be the name of the Lord, dahil sa angkin nilang talino. Talento mga kapatid. But Christians, they walk not by sight, it is by faith. And faith is a revelation.
may nakikita ang iyong mga puso na mangyayari pa lang pero hindi pa nangyari. And you believe it in your heart. At ito'y nangyayari, mga kapatid. Amen. At sa pagkakataong ito, ginanap ni Moses ang tinatawag na one-man invasion. Ang kanyang sandata ay tungkod kung anong ginamit niya doon sa kawan ng kanyang biyanan sa pag-aalaga ng matupa. Yun din ang ginamit niya para palayain ang buong Israel sa bansang Egyptio. At nakita natin, mga kapatid, kung nakapanood na kayo ng Ten Commandments kung paano pinalaya. And at the edge of the Red Sea, sumunod pa rin si Pero upang gapihin sila at pabalikin o patayin. Pero gumawang Diyos ng pamamaraan na even the Red Sea was opened unto them, became a dry land, at sila'y nakapasok doon. Alam natin na sumunod pa rin ang mga Egyptian armies, pero maraming nangamatay dahil nung nagsara ang dagat, haliloy, maraming nalunod sa mga tauhan ni Pero. And in the wilderness, mga kapatid, in spite na nakita nila ang lahat ng mga mirakulo na ginawa ng Diyos, and because of their weak flesh, kaunting gutom lang, reklamo, walang tubig doon, nandun sila sa the wilderness, walang makain, nagpadala mga Diyos ng pugo, padala ng bread manna, nagbigay ng tubig. In spite of that, hallelujah, they still murmur to Moses. Amen. Nagkaroon ng tinatawag na day of provocation. Hanggang sa napadpad na sila doon sa Kadesh Barnea boundary, tatawid na lang sila sa Ilog Jordan, nandun na yung promised land. Kaya nga, nagutos si Moses to spy the land, at there are 12 spies, at nung bumalik sila, mga kapatid, ay dalawa yung merong good report, 10 yung bad report. Dahil lang nakitang mga kaaway doon sa promised land ay mga higante, mga anak ng mga higante. Kaya sabi nila, hindi natin kaya yon, tayo magagapi para tayong tipaklong sa kanilang harapan. Pero si Joseph, si Joshua at si Caleb, yung pungkos ng ubas ay hindi kaya ng isa para buhatin, binuhat nilang dalawa, at ang nakita nila ang bunga na mayaman doon sa lupang pangako. Of that bad report of the 10 spies, of the 12 spies, and 2 have a good report. In that provocation, hallelujah, ay lahat ng mga mandirigma, lahat ng may edad 21 pataas ay nangamatay doon sa wilderness, but the 20 and below nagkaroon ng new generation after 40 years na paikot-ikot sila doon sa wilderness.
At pinamunuan na ni Joshua at saka ni Caleb ang crossing the Jordan River. Dahil si Moses hindi na rin nakapasok dahil he was out of temper. Out of temper na rin si Moses, out patience dahil sa mga reklamador ng mga Israelita. Sabi ng ating Panginoon kay Moses, dahil sabi nila, tayo mamamatay, walang tubig dito. At humiling ng biyaya si Moses sa ating Panginoon at sabi, speak to the rock. At nung siya nagsalita ay bumuhos ang tubig. At nung second time around ay isungkab mo yung tungkod doon sa rock. Pero dahil sa out-temper na si Moses, na out-patience, ay talagang yung kanyang tungkod ay pinalo niya yung bato 2 beses. Lumabas yung tubig, yes, pero because of that, ay hindi na nakarating sa promised land si Moses. Si Caleb na lang tsaka si Joshua siyang nagpatuloy. Amen. At there was a great shaking in the wilderness at the time. Amen. At sa ating binasa, see that ye refuse not him that speaketh. For if they escape not to refuse him that spake on, not to escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Amen. So kung titingnan natin in the wilderness, nagkaroon ng tinatawag na yung boses pa lang ng Panginoon, it will shook the earth. Sabi ng mga Israelita kay Moses one time, Moses, gusto namin ay makausap ang Diyos directly. Nagsasawa na kami sa iyo. At Diyos ang kahilingan ng mga Israelita. At nung bumaba ang presensya ng Diyos, dumadagondong at kumikit at ang bundok ay nayayanig ang lupa. Sabi ng may ikaw na lang. So gaano katigas ang may Israelita doon sa kanilang experience in the wilderness. Sabi rito, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now, ngayon, sa panahon natin, there is a great shaking. Kasalukuyan pang merong pandemic, eto na naman rumaraga sa mga malalakas na bagyo. So, even nature, our natural ecosystem is already unbalanced. Kaya nga meron tinatawag na climate change. At yung climate change na tinatawag ay produkto ng teknolohiya ng tao. Pinagsama-samang technology. At ang produkto, climate change. Dati, 25 years ago, it is a global warming. Ang warning ng Department of Education at that time, there is a global warming. At merong El Nino, La Nina phenomena. Noong mga 1980s, wala namang La Nina, El Nino, walang global warming na pinag-uusapan, walang climate change. At ngayon,
nasa dulo tayo, it's all climate change. The worst thing that will happen, ang climate change kasi, there is a tendency na ikaw ay naglalakad, nagtatrabaho, then instant freezing. Pwedeng mangyari yun. The worst comes to worst. Kaya nga, even the whole world, last December 12, or that was in May na even the Pope ay nag-invite ng mga educators internationally known, mga sports-minded na pag-usapan about the climate change. So, meron tayong tinatawag na new normal. Isinaysay niya sa isang komunidad, pero ang kanyang tukoy is globally. Sa isang komunidad, sabi, meron tayong mga mumunting mga anak na kailangan tayo bilang mga tagapamuno or elder na turuan natin sila. Tayo ang may karapatan para pamunuan sila para sa mga mabubuting gawa para ang climate change ay hindi lumala. Mga kapatid, lahat ng tao ay gustong gumawa ng mabuti para ang ating paligid ay hindi masira. Pero anong mangyayari? Kaya even in our rural areas, bawal magsunog ng mabasura dahil yung mga usok pagdating sa kalangitan, it will react with the rain, even the rain is not already safe. Kaya magkakaroon ng tinatawag na acid rain. Hindi na rin siya safe. Dahil sa mga carbon dioxide, lahat ng mga chemicals na napadpad sa kalangitan ay na-infect yung tinatawag na from condensation process ng malinis na tubig ay meron ng pollution doon, kaya kakaroon ng tinatawag na acidity. It's not already sure. Even the nawasa lahat ay it's not because of the chlorine na inilalagay para malinis ang tubig. Kaya ngayon ang uso is the drinking water station. So all are artificially made. Kumakain tayo halos lahat ay puro short term order, talagang puro artificially made to make our lifespan shorter and shorter. Itong mga pangyayari sa ating kalagitnaan ngayon, there is a shakening in the environment, in our mortal bodies, inside of our body. It is already not secured. Amen. It is a great pandemic. At kung sa kabila-kabila napakaraming mga maririnig ka kung ano ang visualize, kung anong mangyayari by the end of the year, in year 2021, meron na silang tinatawag na kailangan mangyari ang ganito. So hindi lang yon, mga kapatid, tensions are everywhere. In the South China Sea, sa gitnang silangan, bakbakan, nagbabadya ang tinatawag na pandaigdigang or a world war. It might occur anytime.
Pero purihin ng Diyos, there is a great shakening. Anong mangyayari? Sabi rito sa ating binabasa, whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word sa verse 27, yet once more, signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Isa lang alam kong hindi matitinag, hindi magbabago. It will not be shaken. Even the heavens shall pass, the earth shall pass, all shall pass. Only one thing that shall not be shaken, it is the Word of God. Pastor, ang daming mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. Sasabihin ko naman mga kapatid, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Ang bawat titik na namumutawi sa bibig ng tagapagsalita na walang anyo ng buhay o walang Espiritu ni Kristo, sa bawat titik, ito'y magbibigay ng kamatayan. The letter killeth, but the Spirit giveth life. At sa lahat na inyong mga napapakinggan, mga kapatid, kapag ito'y tumutusok doon sa inyong mga puso, hanggang sa inyong makaluluwa, hallelujah, if you accept ito, lahat ng madumi na nasa mga internal spiritual men, alisin niya ito mga kapatid. Lahat ng sangay na pinagmulan ng kasalanan, lilinisin ito. Sa lahat ng inyong mga napapakinggan, word for word, precept upon precept, line upon line, hanggang sa dumating ang panahon na ang inyong anyo na nabuo sa buong katawan ninyo ay ang salita ng Diyos sa kanyang kapuspusan. Dito sa ating panahon mangyayari ang kaganapan nito mga kapatid. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which can may remain. Only the word that cannot be shaken. So lahat na inyong mga napapakinggan ngayon ay pinapalakas kayo mga kapatid. Kung paano si Rolly ay rumaragasa ngayon, si Mr. COVID ay rumaragasa, anong krinikreate niya mga kapatid? Anong ginagawa? Nag-aasik siya ng takot. Pero ang salita ng Diyos, hallelujah, nag-aasik naman siya ng pag-ibig. Kung tutungayan nyo maraming kapag ng salita ng Diyos, bibigyan ka ng pananampalataya, katuwaan, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, at yung magnetic force ay ang divine love. The only force that can be victorious kapag natin nyo lahat ng ito, your character, the word itself, the fruits of the Spirit, and the Spirit, they are the words of God. Sabi ng ating Panginoon, my words, they are Spirit, and they are truth. Amen. Kaya, titingnan nyo, may mga pastor na
nangangaral ng salita ng Diyos, ang Biblia ay nandun sa kanilang mga nakaipit doon sa kanilang mga kilikili. Pero karamihan din ito, maraming may mga bisyong mga pastor, naninigarilyo, umiinom. Ito yung tinatawag na bayarang pastor ng Jeremiah. Nag-aaral ako ng theological school. Malaki ang tuition ko ron. Kailangan makabawi ako. Pera-pera lang, mga kapatid. Marami sila nito. Pero mga kapatid, hallelujah, according to Romans chapter 10 verse 14, kung babasahin nyo, kailangan ang tagapangaral ay sinugo ng ating Panginoon. At sila'y biniyayaan, tinuruan ng Diyos. Hindi tao ang nagturo sa kapwa-tao, it will fail. Sabi ni Kristo, Matthew chapter 16 verse 18, I will build this church upon this rock, and that rock is a revelation. Kapahayagan. Kaya nga, sabi niya, blessed art thou. Si Pedro ang unang nakahagip ng kapayagan tungkol kung sino ang taong yon na ang pangalan na Jesus. Nung nagtanong ating Panginoon, Matthew chapter 16 verse 18, basahin nyo lang yon. Ang that I, the Son of Man, am. Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng mga apostol, ang naririnig namin doon, sabi, ikaw daw ay isang propeta, ikaw daw ay si Elias. Some said. Pero tinanong niya ulit, whom do you say? Tinanong niya ang kanyang mga disciples. Kayo naman, anong sa palagay niyo kung sino ang anak ng tao? And Peter said unto him, you are the Christ, the Son of the living God. Ibig sabihin, ikaw yung Messiah, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sagot ng ating Panginoon, laman at dugo ay hindi itinuro sa iyo, kundi ang aking amang na nasa kalangitan. So, merong nagbigay kay Pedro kung sino si Jesus sa panahon yon. Because of that, dahil pinahayagan ka ng aking ama, and upon that revelation, or upon this rock, rock is Christ in the wilderness, and rock is a revelation, and revelation is faith. And upon this rock, I will build my church. Even the gates of hell, pag sinabing gates of hell, lahat ng puwersa ng kadiliman, lahat ng puwersa ng imperno, ay hindi mananalo sa iglesia ang aking itatatag. It cannot prevail against it. So ngayon, sa panahong ito, kung ano-anong ginawa ng kapangyarihan ng hangin, nagkaroon ng tinatawag na pandemic, samot-saring mga karamdaman, sakit, diseases, hindi lang sa tao, sa hayop, meron tayong sa tinatawag na African virus, anong tawag doon sa mga baboy? Pagdating sa tao, coronavirus. Pagdating sa manok, bird flu. Yan ay umiigting na umiigting. Ito'y kontrolado ng kapangyarihan ng hangin. And the powers of the air is controlled by the enemy. The powers of politics
is controlled by the enemy. The powers of economy is controlled by economy. The power of religion is controlled by the enemy. Sinong nagpapatay sa Jesus na ito sa kanyang panahon? Mga relihiyosong tao. Yung mga magkakaaway si Pilato, meron siyang hitwaan kay King Herod, naging magkaibigan, best friend tuloy. Ang tanging paraan para naging magkaibigan lahat ng mareliyon ay dahil kay Jesus na ito. Ang kanilang sinasabi, ipako siya doon sa krus. Nagbigay sila ng mga malalaking pera sa bawat individual doon sa pinangyarihan nito. At ang kanilang isigaw lang, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Amen. Sa krus, para naman magkaroon siya ng puwang, para pumasok sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo at mailakad natin at lang ang lahat ng palatuntunan ng Diyos. Kung babasahin nyo ang Book of Ecclesiastes, ito'y sulat ni Haring Solomon. Sabi niya, lahat ng bagay, lahat ng gawa ng tao dito sa ilalim ng araw ay mga walang kabuluhan. Dahil nga naman, dati ako'y naging bata, hanggang sa naging teenager, ang sarap maglaro doon sa mga kanal na inagusan ng tubig ulan. Pagka may baha, hindi natin inisip na nasisirang pananim ng ating mga magulang. At pumupunta tayo sa baha at naglalaro doon sa mga tubigan. Ang saya ng magiging bata. Hanggang sa nag-aaral tayo, by the tree of knowledge of knowing good and evil, graduate tayo ng kolehiyo, nagkatrabaho, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak. Tila baga ang ating lolo ay hindi na natin makita. Ang ating tatay hindi na natin makita. At tayo ng pinakamatanda sa balat ng lupa. So, sabi ni Solomon, generation upon generation, nagpapalit ang henerasyon. Ang natatanging alaala na lang natin mga kapatid ay ang lapida doon sa mga puntod pagdating ng araw. Pero ang pangako ng Diyos in John chapter 5 verse 25, sa lahat ng mamaniniwala sa Kanya, He will not find death, He will pass from death unto life. Hindi ka na mamamatay. Kapag ang eternal life ay nasa iyo, ito yung buhay mismo ng Diyos na nakasentro sa inyong mga puso. Hindi ka na mamamatay. Ang lamang ito pwedeng malusaw, pero merong kagad na lilipatang katawan. Ito'y galing sa kalangitan mga kapatid. It is a theophany body. Then after that, pagdating ng resurrection, pupulutin mo muli ang iyong lamang, ang iyong katawan para tinatawag nga glorification, a glorified body na pananahanan mulit natin. Katulad ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo nung siya nagkaroon ng resurrection. Lumulusot sa mapader at nahawakan, kumakain. So yun ang tinatawag na glorified body. Amen.
So, tuloy natin ang pagbasa sa verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may God acceptably with reverence and godly fear. Sabi ni Haring Solomon, sa lahat ng kanyang nagita, meron siyang 1,700 wives and 300 concubines. Kapag pinagsama mo, 1,000 lahat kanyang asawa. Sabi niya, walang kabuluhan. There is only one thing, sabi niya, about of all these things happening in this under the sun, isa lang ang aking konklusyon, sabi niya. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Fear God and follow His commandments. Is it not parallel dito sa ating binasa sa verse 28? Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Fear God and follow His commandments. How to follow His commandments? By the grace of God. It's by faith. Ephesians chapter 2 verse 8. For we are saved by grace through faith. Not our own works, but it is the work of God. So ibig sabihin, because of that grace, nabayubay ang ating Panginoon, siya'y namatay, inugasan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa doon sa krus at pinatay nga siya ng mga nag-aangking relihiyosong tao na sumasamba sa Diyos ng kanilang amang Sebra. At sila'y naghihintay hanggang ngayon na ang Misaya ay darating. Pero ang totoo, 2,000 years ago, dumating ang Misaya, ay sila mismo ang punot dulo para patayin at ipako sa krus. Amen. So there is only one duty of men. Fear God and follow His commandments. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay pumasok na sa inyong puso, nakipag-isa sa iyo, I could say, yung sinabi ni Solomon, 100% correct. Pero kapag ikaw ay mangangaral na hindi mo na isuko ang buong puso, kaisipan, at ang buong katauhan na naalis ang iyong mga vices, lahat ng luho ng iyong katawang panlupa ay kailan dapat maalis para ang Espiritu Santo ay buong-buo na mapa sa inyo. At ngayon lalakad na kayo according to the will of God. Hindi na according to your own will. Kaya may mga ngayon sa balat ng lupa, sa bawat bansa, sa liblib na mga lugar, sila'y mga taong puspos ng Espiritu Santo, lumalakad ayon sa palatuntunan ng Diyos, at makikilala nyo sila sa pamamagitan ng mga bunga. They are full of virtue, faith, knowledge, temperance, patience, long-suffering, godliness, brotherly kindness, divine love. Kaya si Mr. Pandemic, si Mr. Rolly Typhoon, walang panama. Hindi nila magugulat ang mga taong ito na puspos ng Espiritu Santo.
Pwede nilang utusan ng bagyo, lumihis ka. Ayaw ka namin dito sa pangalan. At ito'y mangyayari, mga kapatid. Sa ating panahon, mangyayari ang lahat na ito. At ang ginagawa ng mga sangkatauhan ngayon ay gumagawa ng isang solusyon kung paano mapabuti ang nangyayari sa ating mga paligid, ang pagkawasak, the law of science, the law of the environment, the ecosystem, kung paano nila mapapanatiling maganda. Yan ang kaisipan ng bawat tao ngayon, even the environmentalists. Kapag hindi pa naayos at ang mundong ito, within 20 years, alam nila, hindi mabubuhay ang ilang bayan natin, the earth. Kaya meron tayong tinatawag na Miss Earth. Ang kanilang pakay, objective, to preserve the Mother Earth. Kaya, tataka ko, merong Miss Earth to preserve the Mother Earth. Huwag na tayong magbulahan, mga kapatid. There is no way to make a solution because lahat na ito ay produkto ng men's activities. Lahat it will shaken. But there is only one thing that cannot be shaken. It is the Word of God. Kaya ang layunin ko, habang kayo'y nakikinig at nakikinig, nagkakaroon kayo ng tubo ng pananampalataya. Ito'y tumutubo. Nagkakaroon kayo na meron palang Diyos. Akala ko hindi nakakausap sa Diyos. Pwede palang makausap ang Diyos. Amen. Totoo yan, mga kapatid. Pwede palang magpagita sa Diyos. Kung anong nangyari kay Moses, pwede palang mangyari ngayon. Yes. Because Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At may mga taong nag-aangking na sila'y mga totoong naglilingkod sa Diyos at inaangkin nila na they are the vicar of Christ. At ang kanilang layunin ay mapabutin, magkaroon ng katahimikan ang mundo. All men shall fail. Nature will fail, the earth will fail. Heaven shall pass away. There is only one thing that could not be passed away. It is the Word of God, because the Word is life. The Word is the truth. Amen. And the way towards God is Jesus Christ. Who is Jesus Christ? It is the Word of God from Genesis to Revelation. Kapag binabasa mo na parang comics, it will kill you. Maraming nabaliw sa pag-aaral ng Biblia. Pilit na inuunawa, mga kapatid. Pero ang Biblia, hindi inuunawa yan. Pray earnestly to God na bigyan ka ng kapahayagan sa kanyang mga salita. Kaya ang mga tao na pinag-aralan ng Biblia, nagpatayo sila ng mga Bible school. Ang kanilang pakay, magpayaman. Hindi kayamanan ang kailangan natin sa mundong ito. Buhay ni Kristo ang ating kailangan, mga kapatid, na makamit mo. Yan ang katotohanan. Yan ang treasure na sinasabi ng Biblia. Sabi, huwag kayong mag-ipon ng kayamanang naukol sa lupa.
bagkos ay mag-ipon kayo ng kayamanan na naukol sa langit. Anong kayamanang yaon? Faith, virtue, knowledge, temperance. Ito yung hindi nakikita pero nandoon yung mga tinatawag na permanent. They are the truth. Ang lahat ng ating mga nakikita, these are all, it will come to pass. They are all temporary. But those who are firm and permanent, yun ay mga hindi nakikita. And what's that? The word of life. Faith, virtue, knowledge, temperance. Pagka nagkaroon kayo in abundance, hallelujah, it will tell you who are you in our days. And you are revealing the Son of Man. As in Luke chapter 17 verse 30. Panahon tayo na kagaya ni Lot, kagaya ni Noah. Itong masaganang panahon sa lahat na umiibig kay Kristo at sa lahat ng nasa kalayawan ng mundong ito. It is the very darkest hour. Pinakamadilim na panahon dahil it is very dreadful. Nakakatakot na panahon, mga kapatid. The days is uncertain. Yung paparating na mga araw, hindi natin siguro. There is an assurance. Hindi maaaring it will not be shaken because you are founded upon a rock, the rock of revelation, and that rock is Jesus Christ. Mga kapatid, hallelujah. Ang tanging dating panahon, habang bukas pa ang biyaya ng Diyos, hindi ko sinasabing huwag na kayo magpatuloy sa pag-aaral. Mag-aaral kayo. Pero iba ang aking objective, mga kapatid. Kumain kayo ng kumain ng kanyang salita. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Ang iyong talino, gagamit nyo sa pagtatrabaho, makabili ng food, shelter, and clothing, at mapapakain ng katawang panlupa. Iba naman yon. Magkaiba sila sa aking pakay, mga kapatid. Mga estudyante, magpatuloy tayo at tuturuan ko kayo kung anong para sa inyong mga katawang panlupa. Pero ang nais ko ay mailapit ko naman ay inyong mga kaluluwa sa ating Panginoong Hesus. Yan ang aking pakay, mga kapatid. Kung hindi ko i-express ang aking na-eksperyensya sa harap ng ating Panginoon, it is my duty para sabihin naman sa inyo na merong kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon habang ang biyaya ay nakabukas. There will come a time grace is no more dahil the Antichrist is changing his marks, going into the false prophet, and from false prophet making him as a beast. Tatlong maskara ng kapangyarihan ni Satanas, from Antichrist or anti-word, anti-Jesus. Tapos ngayon, he is a false prophet. Nag-aangkin siya ng siya ay anak ng kaliwanagan. Diba sabi ng Biblia sa Korinto, for Satan himself
ay mag-aangkin na anghel ng kaliwanagan. And then after that, itataas siya bilang pinakamakapangyarihan sa balat ng lupa pagdating ng one world government. Kaya ang pandemic na ito ay nag-create siya ng fear. Magkakaroon ng tinatawag na economic collapse. Even ang Amerika, ang lahat ng bansa ay itong kinatatakutan yung economic collapse. This is a trap of the enemy. Pagka nagkaroon ng economic collapse, magkakaroon ng tinatawag na global debt reset. Ibig sabihin, lahat ng utang ng Pilipinas, how many trillions of dollars, kasado, burado. Lahat ng utang ng Amerika dun sa IMF o International Monetary Fund sa 0-0. Pero sa isang kondisyon, kakaroon tayo ng tinatawag na New World Order or a One World Government. Planchado na yung One World Religion. Ngayon ang kinakasa ay ang One World Government at saka One World Economy lahat. Kaya ang Pilipinas ay parang barangay na lang tawag pagka nagkaroon ng regionalization. Region 1 ang USA, Region 2, Region 3 ang Japan, o mariregionize lahat. Parang sa isang sinasabi ng Papa, sa isang komunidad. Tayo bilang mga elder ay meron tayong may karapatan para pangaralan ng ating masupling, para ma-preserve ang tinatawag na climate change. At ako ang bahala lahat mga finances. Quits lahat ang utang, pero it is a trap. Mga kapatid, ayaw pang ipasabi ng ating Panginoon sa ngayon, but it will come to pass as time goes by. Ay ilalantad natin lahat dahil ang Revelation chapter 10 verse 7 ay umihip na ng kanyang trumpeta way back in 1963 in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mysteries of God should be finished. Lahat ng sikreto ng Diyos ay may lalantad na. At kailangan yung angel or messenger dun sa Revelation chapter 10 verse 7, it must be a prophet, dahil in Amos chapter 3 verse 7 sabi ron, surely the Lord God will do nothing except He revealeth His secrets unto His servants the prophets. So lahat ng salita ng Diyos from Genesis to Revelation ay hindi na may kukubli sa panahon natin. Ikinubli sa panahon ni Daniel, ikinubli, naging misteryo sa panahon ni John the Beloved. Pero pag-ihip ng trumpeta ng ikapitong anghel, ang misteryo ng Diyos, it will open. At ngayon mga kapatid, even the devil, he was already in an open life. Kilala na natin mga kapatid. Those who are in Christ shall not accept the mark of the beast, because they are sealed by the Holy Ghost. Selyado sila mga kapatid. Kaya puri ng Diyos, may
My request is come, accept Jesus Christ as your personal Savior. Siyang may kakayanan para baguhin ang inyong mga buhay, mga kapatid, sa gitna ng kadiliman sa mundong ito, sa gitna ng mga pangyayari, ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Sa gitna, in the center of your hearts, mawawala ang takot, mawawala ang depresyon, mawawala lahat ng mga ginagawa ng gaaway, at mapapalitan nito ng dakilang pag-ibig ng Diyos, pananampalataya, katuwaan sa ating mga puso. Hallelujah. Purihin ang Diyos, at yan lang ang pwede kong maitanim ngayon at maipagkain. Yung tatlong bagay ang iniisip ko kanina. Is it timely na sabihin ko sa inyo who is the beast? In Revelation chapter 13 verse 1. Who is the beast in Revelation chapter 13 verse 11? At in Revelation chapter 4 ay maybe next week or sometime ipagpatuloy natin ang malat na ito, dahil ang naisang Panginoon sa ngayon ay madala kayo muna dun sa deeper insight of the Word of God. Karoon kayo ng deeper understanding, mapakain kayo ng salita ng Diyos, because faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Puri ng Diyos. So, habang may music, ako'y mananalangin para sa inyo, mga kapatid, mga kamag-anak, sa lahat na aking mga kaklase, estudyante. Hallelujah. Basbasan kayo nawa ng ating Panginoon. So habang merong music, I will pray. So nagkakaroon ng counting changes dahil yung 9:30 ay may mga pasok yung may pabukas, kaya 8:30 marahil ng every Sunday ay pwede na nating umpisahan. Hallelujah. So just be patient with me, and we are so patiently waiting for the coming of our Lord. Draweth nigh. Oh, hallelujah. Habang tayo'y nakapikit, nakayuko ang ating mga ulo, kapatid ko, habang nagbubulay-bulay ka sa inyong manapakinggan ngayon, ito'y kalakasan ng inyong mga kaluluwa, dahil ang takot ay nagmumula sa ating mga puso. Panginoon, narito ang aking mga kapatiran, narito ang aking mga estudyante, mga kaklase, mga kaibigan. Hallelujah. Aking mga kamanggagawa. Lord, hallelujah. Dinadalain ko po, Diyos, ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat tagapakinig. Magbigay ka ng kapayagan, Panginoon. May your Spirit that they have heard upon your humble servant may dwell upon their hearts. Bigyan mo ng buhay, Panginoon. Hallelujah. Saints,
Matagal na tayong nandito sa gawain ganito. Marahil may mga pagkakataon na nananalangin kayo, repenting all your sins. Isipin nyo palagi, repent. Marahil hindi lang sa isa, pangalawang pagkakataon. Dahil ang spirit of repentance ay hindi kara-karakang ibinibigay ito ng Panginoon. Ito'y binibigyan niya sa lahat ng mga nakikinig at merong sinserong puso na tanggapin siya bilang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Saints, hallelujah, I pray. Patuloy niyong panggitin sa inyong mga panalangin that you are a sinner. Be humble enough. Dahil tayo ay pinanganak sa kasalanan. Walang nagawang tama dito sa mundong ito. And upon the basis of the Word of God, if you accept Him, He may grant you all your desires. Oh, hallelujah. Panginoon, kabagan mo ang bawat isa, Panginoon. Magkalayo-layo man kami, pero ang iyong salita ay malapit sa kanilang matainga at sa kanilang mga puso. You are an eternal God. Oh, hallelujah. I pray, Lord, may you give grace unto each and every hearers. You know their heart's desire. Have mercy, O God. Kapatid ko, hallelujah. Accept that you are a sinner. God is in our midst. Jesus Christ ay pilit na kumakatok sa inyong mga puso. As you repent your sins, open up your hearts and accept Him, that He will guide you all throughout of your life. Hallelujah. Lord Jesus, we shall magnify your name, Lord. In the midst of this darkness world, sa madilim na panahon ito, Panginoon, you can give us your light and to light every darkness of our lives. Lord Jesus, as you gave me and commissioned me being a pastor, Lord, and you have promised anuman ang kalagan namin dito sa ibabaw ng lupa ay kakalagan mo sa kalangitan. Lord, my heart's desire ay magkaroon ng kaligtasan ng aking mga tagapakinig. I pray by the power of your name, in the name of our Lord Jesus Christ, may you grant them their desires.
Hallelujah. Saints, follow the Lord Jesus Christ. Hindi kayo mabibigo. Hallelujah. There is power in that name, even the power of the enemy na pwedeng lumukob sa inyong katawan. He can destroy it out by the power of His word, because our God is a consuming fire. Hallelujah. Oh, demon spirit that are hindering in the ears of my beloved ones, in the ears of my students, in the ears of my classmates and my friends and my brethren or sister. In the power of your name, talagan mo lahat sila, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Puri ng Diyos, as you are desiring in your hearts, so shall it be. This be the name of the Lord. God bless you all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your word shall not return void. It shall fulfill its purpose. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Magnify our lives by your name, through your great divine grace. Amen. 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 God bless you all.